Hindi po bababa sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Sa Davao Region na aking pong nadaanan, kabi-kabila ang nakita ko pong pinsala. Yan ang aking tinutukan. Animong piano na tinipa ang mga natapyas at nagkaalasan ng mga salamin sa bintana ng gusaling ito sa Matina Aplaya sa Davao City. Kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol kaninang pasado alas 7 ng umaga. Grabe oh! Ang mga nabasag na salamin at debris ng gusali makikitang naglaglagan. Sa Matanao National High School naman dito sa Davao del Sur, bukod sa takot at pangambang dulot sa mga estudyante sa unang araw ng pasukan, may gusali pa sa eskwelahan na bumigay dahil sa pagyanig. Mga kapuso, ipakikita po namin sa inyo ngayon ang itsura ng isa sa mga gusali ng Matanao National High School na pinaluhod ng pagyanig kanina. Tuluyan ng hindi mapakikinabangan pa ang mga silid-aralan. Bumagsak ang mga kisame, sumayaw ang mga pader at nabaluktot ang mga poste at humalik po sa lupa ang second floor. Buti na lamang hindi na po ginagamit ang gusaling ito mula pa noong 2019 dahil una nang idineklara bilang structurally defective. Mga kapuso, ang gusaling ito, kung nasaan po ako ngayon, ang ginagamit ngayon ng mga mag-aaral. Hindi po ito kinakitaan ng anumang damages, kaya't sa oras na ibalik na ang klase, ito pa rin ang papasukan at tuloy-tuloy ang magiging klase ng mga mag-aaral. Karon pa yun din na ego. Sa General Santos City naman, hindi raw bababa sa 1 bilyong piso ang pinsalang dulot ng lindol. As to structural damages, naiulat kanina ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office, DRRMO, na at least ang kanilang estimated kanina pa yung mga alas 2, dyan sa mga 1 billion na damages. Merong 5 malls, merong 7 hospitals, 4 hotels, 5 schools, 3 restaurant, 2 bangko, 2 pharmacy, at saka 2 simbahan. And then, ang Jensen Airport din po ay merong structural damage. Dahil patuloy ang nararamdamang aftershocks, naghihintay pa ng go signal para makapagsagawa ng structural assessment sa lungsod. They are still waiting for a go signal from the City Disaster Risk Reduction Management Office and other concerned agencies na magbibigyan ng clearance sa kanila na pwede na pasukin yung mga buildings.